Kumain ng tahimik si Stella at Johanna sa kusina. Walang namamagitan na kahit na anong salita sa kanilang dalawa. Kahit si Stella na marami sanang gustong itanong sa anak. Katulad na lang kung ayos lang ba ito o kung bakit ganun ang naging trato nito sa kanya. Ngunit hindi niya magawa. Panay ang tingin lang ang ginagawa ni Stella. Mabilis na natapos kumain si Johanna kung kaya'y mas binilisan din ni Stella upang makasabay niya ang anak. "Tapos na ako, Mommy," seryosong sabi ni Johanna at tumayo. Nataranta si Stella dahil doon kaya kagad rin siyang tumayo at sinubo pang huling kutsara ng kanyang pagkain. "Tapos na rin ako." Napatingin si Johanna sa kanya ngunit nanayo lang ang balahibo niya sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Maya-maya pa'y tumangulang si Johanna at kukuhanin na sana pinagkainan nila. Nangunahan niyang anak, "Ako na." Hinugasan na rin niya ang mga plato at habang ginagawa yun ay wala pa ring imika na nagaganap sa pagitan nilang dalawa. Mas lalo lang tuloy nag-aalala si Stella sa anak kaya nang matapos siya ay nagpasya siyang kausapin na to. "Johanna," hindi na tuloy ni Stella ang sasabihin niya. Nang tumalikod ng anak sabay sabing, "Let's go, Mommy." Walang nagawa sa Stella kung hindi napabuntong hininga at hayaan ng anak. Narealize niya na bigyan na lang niya ito ng time bago tuluyan niya itong kausapin. Dahil nauna na rin maglakad si Johanna paalis sa kusina ay sumunod na siya sa anak. Hindi inaasahan na makakasalubong nila si Maximus na meron dalang dalawang maleta. Napahinto rin ito at napatingin sa kanilang mag-ina. "You don't need to get your clothes here because we don't want to stay here a little longer. We will leave right now." Pagkasabi ni Johanna noon ay lumingon siya sa ina. "Let's go, Mommy." At katulad kanina ay nauna na si Johanna na maglakad paalis doon. Kung kaya wala nang nagawa sa Stella kung hindi ang sumunod sa anak. Total, wala din naman siyang sasabihin kay Maximus ay umalis na siya doon. Sumakay sila sa kanyang kotse at siya pa ang nagmaneho. Muling wala na namang namagitan na usapan sa kanilang dalawa hanggang sa makarating sila sa bahay nila. Doon na siya dumiretso sa bahay ng kanyang mga magulang. "Johanna, mag-usap tayo." Seryoso niyang sabit na siya nang ikinahinto naman ni Johanna. Hindi muna nagsalita sa Stella at naglakad papunta sa sala at naupo doon. Sumunod naman sa kanya si Johanna kaya hindi na niya kailangan pang sabihan ito. "Hindi ko natatanungin kung bakit ganun ang naging trato mo sa daddy mo kanina. Pero gusto kong malaman, bakit mo pinapaimbestiga si Tita Perlita mo?" Kita ni Stella ang gulat sa mga mata ng anak na napatingin sa kanya. Alam niyang inaasahan nito na hindi magsasabi si Nadine. Dahil katulad noon na hindi siya nito nilantad. Nang maihatid kasi ni Perlita si Johanna sa kanilang bahay ay agad nitong tinawagan si Nadine at sinabi na gustong imbestigahan nito si Perlita. Ayaw niyang sabihin sa kanyang tita Ninang ang katotohanan at hahayaan niyang malaman itong totoo kaya ganun ang ginawa niya. Ngunit hindi naman niya inaasahan na magsusumbong ito. Mami kasi, hindi alam ni Johanna kung anong sasabihin hanggang sa napabuntong hininga na lamang ito at nagpa siya ng sabihin ng totoo kay Stella. "Nalaman ko na kabilang sila Tita Perlita sa mga mafia, pero hindi ko alam kung mabuti o masama kaya pinaimbestigahan ko kay Tita Ninang." Natigilan si Stella sa kanyang narinig at hindi makapaniwala. Ang kanyang pinsan na natitira niyang kamag-anak ay isa ring mafia katulad ni Maximus. Paanong? Hindi na tuloy ni Stella ang sasabihin na makarinig sila ng sunod-sunod na doorbell sa kanilang bahay. Nagkatinginan pa silang mag-ina't parehong nagtataka kung kaya sabay nilang sinilip kung sino ang taong yon. Isa itong babae ngunit hindi nila kilala. Napansin sila ng babae at natigilan si Stella ng malaki ang pagkakamukha nito sa kanyang mommy. "Hi, ako nga pala si Sanya, ang tuning na anak ng tumayo mong ina." Hindi makapaniwala si Stella na kaharap niya ngayon ang tunay na anak ng kanyang tumayong magulang. Sa katunayan ay natanggap na niya na hindi niya ito tunay na magulang. Ang kaso, ang katotohanan na meron itong tunay na anak ay hindi niya mapaniwalaan. Ang akala niya ay tunay na magulang lang nito ang kanyang mahahanap, yun pala'y tunay na anak nito. Dahil takot siyang malaman ng katotohanan, mula dito'y pinapasok niya ito sa kanilang bahay. At doon ay nagtuloy sila sa kanilang pagkakantuhan. Wala sana siyang balak na ikwento ditong buong pangyayari, ngunit nagulat siya nang alam nitong totoong nangyari sa kanilang pamilya. Dahilan para mapatunayan niya na totoo palang sinasabi nito sa kanya. Nakaupo ngayon si Stella at Johanna kasamang bagong dating na babaeng nagpakilala bilang Sanya. Hindi pa rin makapaniwala si Stella na kaharap niya ngayon ang tunay na anak ng tumayo niyang magulang.
Hindi ako makapaniwala. Hindi ko inaasahan. Kanina ko lang nalaman na hindi ako tunay na anak ni Mommy at Daddy. Tapos ngayon, lumitaw ka. Putol-putol na tila naguguluhang sabi ni Stella kay Sanya. Ngunit si Johanna na walang alam sa katotohanan na yon ay gulat na napatingin sa ina. Hindi tunay na anak, Mommy? Napatingin si Stella sa anak at marahang tumango dito na may malungkot na ngiti. Nakita kong sulat ni Mommy na sinasabi niyang hindi nila ako tunay na anak. Oh my God, Mommy! Agad na niyakap ni Johanna ang ina pagkasabi niya nun kaya napangiti si Stella. Oo, masakit sa kanyang katotohanan na yon. Pero hindi magbabagong katotohanan na kailangan niyang tanggapin ng lahat. Lalo na wala ng mga ito para pasalamatan niya sa lahat ng ginawa nito sa kanya. It's okay, anak. Okay na ako ngayon kahit papaano. So, balik tayo sa'yo. Lingon na sabi niya sa kadarating lang na babae. Talagang kamukhang kamukha nitong kanyang tumayong ina kaya walang duda na anak nga nito ng babae ngunit ang tanong ay paano? Paano hindi nila ito kasama kung anak siya ng tumayo nitong mga magulang? Itinago ako sa'yo nila mama at papa. Sa totoo lang, galit ako sa'yo eh. Kaya nga tagal bago ko tuluyang magpakilala simula nang mawala silang dalawa. Mahirap na desisyon to para sa akin. Pero alam ko na sa ating dalawa, ikaw ang mas mahal nila. Kaya inaral ko na tanggapin yun at tulungan ka tulad ng huling bilin nila sa akin. Naguguluhan si Stella sa kanyang mga naririnig. Wala siyang naintindihan kung kaya tinignan niya ito na nagtataka at tila nagmamakaawang sabihin na sa kanya ang totoo. Hindi kita maintindihan. It's okay, marami akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Pero ang una-una mong dapat na malaman ay ang katotohanan nang nagpakilala sa iyong kapatid ni Mama. Totoong kapatid niya ito pero masasama silang tao. Sila ang taong gustong kumuha sa iyo at pakinabangan. Ha? Hindi ko maintindihan. Naguguluhang sabi ni Stella kay Sanya na lalong kinaseryoso nito. Alam kong alam ni Johanna ang totoo. Dahil sa sinabi ni Sanya ay napatingin siya kay Johanna. Hindi na ito makatingin sa kanya. Doon pa lang sa part na yun ay kuha na kagad ni Stella pero dahil ayaw niyang guluhin ang anak ay hindi na niya ito kinulit pa. It's okay, sabi ni Sanya at muling tumingin kay Stella. Hindi pa ito ang tamang oras para malaman mo ang lahat. Napakunot ang noon ni Stella dahil doon. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya kay Sanya. Ayaw naman niyang pilitin ng anak dahil ayaw niyang mahirapan ito. Mas okay na sa kanya na mahirapan siya kaysa ang anak niya. Maraming taon o buwan na siyang nahihirapan. Isama mo pang tungkol kay Maximus kaya ayaw niyang magdamdam ang anak. On the other side, alam niyang sa kanilang dalawa ay mas maalam ang anak. Nagawa nga nitong amuhin niya yun, pakayang down na down siya. Kung ganun, bakit mo to sinasabi sa akin? Seryosong sabi ni Stella na lalong kinaseryoso ni Sanya. Natahimik ito sandali tila iniisip ang susunod na sasabihin nito. Pero ang katunayan niyan ay binabasa niya lang ang reaksyon ni Stella. Ngunit masyado itong mahirap basahin, kung kaya hindi niya mabasa kung anong susunod nitong gagawin. Matagal na rin kitang binabantayan ni Stella. Sa katunayan, iinggit na inggit ako sa'yo. Hindi ko alam kung ano o bakit kami nahal ng ganun ng magulang ko. Pero now, naintindihan ko na. Mas lalong naguluhan si Stella dahil sa sinasabing yun ni Sanya. Pati nga ang pangalan ko, galing sa'yo. Natahimik si Stella dahil doon habang si Johanna naman ay nakamasid lang sa kanilang dalawa. Huwag mo na munang isipin ang bagay na yun, Stella. Ang mahalaga ngayon ay huwag kang magpapadala sa sasabihin nila Perlita. Nabaling ang atensyon ni Stella tungkol kay Perlita dahil sa sinabi nito. Naalala na naman niyang anak ay napatingin siya dito. Kita niyang hindi makatingin sa kanyang anak kung kaya ibinalik niya ang mata kay Sanya. Paano ako makakasigurado kung tamang mga sinasabi mo? I know you have your own sources, Stella. Kilalang kilala kita. Natahimik si Stella dahil doon at hindi na nakapagsalita pa. Sa huli, wala din siyang nakuhang impormasyon mula kay Sanya at pinatuloy niya na muna ang babae sa kanilang bahay. Pero hindi ibig sabihin nun ay binababa na ni Stella ang kanyang guard, lalo na silang dalawa lang ni Johanna, kung kaya mas dinoble niya ang security. Pinatulog na din niya ang anak dahil meron pa siyang aasikasuhin. Nang masiguradong tulog na si Johanna ay naupo na siya sa harap ng kanyang laptop at tumipad doon. Moonlight Boutique. Pinakaunang bumungad sa kanya ay lumabas ang reports na naipon na dahil ilang araw na siyang walang balita sa kanyang kumpanya. Yes, meron ng sariling kumpanya si Stella at ang nagmamanage nito sa ngayon ay si Nadine. Ang dahilan kung bakit palaging nasa Canada to.
At ngayon ngay na ipapagawa ng iba't ibang branch nila sa kada bansa dahil sumisikat ng kanyang clothing brand. Matapos ang halos 1 oras na pagbabasa ni Stella, sa kanyang laptop ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Nadine. Hindi siya nagdalawang isip na sagutin ng kanyang cellphone at tinigil ang kanyang ginagawa. Alam niyang rason kung bakit ito tumatawag, kaya direct to the point na ito kaagad. Report, seryoso niya sabi. Perlita Mendoza, 24 years old, nakatira sa magulang sina Grace and Fidel Mendoza. Tagapagmana ng Red Organization. Tama si Johanna, masasamang mafia sina Perlita, Stella. Hindi na nagulat pa si Stella sa kanyang nalaman dahil nasabi na sa kanya yun ni Perlita. Pero meron siyang gustong mas malaman na alam niyang alam ni Nadine. Continue your report. Sagot ni Stella na kinatahimik sandali ni Nadine. Alam ni Stella merong nalaman itong nahihirapang sabihin sa kanya. Ang tanong ay ano? Stella kasi, ituloy mo Nadine. Mas seryoso nitong sabing kinalunok ni Nadine sa kabilang linya. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng buntong hininga sa kabilang linya at nagsalita. Si tito at tita ang magulang mo. Sila ang dumukot sa'yo, kaya ka napunta sa kanila dahil dinukot ka nila. Parang tumigil ang mundo ni Stella dahil sa kanyang narinig. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Maging ang kanyang mga kamay ay nagsimula ng malamig at hindi mahanap ang kanyang sariling boses. Paulit-ulit na nag-e-echo sa kanyang utak ang sinabi niya ni Nadine. Si tito at tita ang magulang mo, sila ang dumukot sa'yo. Si tito at tita ang magulang mo, sila ang dumukot sa'yo. Stella, nandyan ka pa ba? Kung hindi niya siguro narinig ang paulit-ulit na tawag sa kanya ni Nadine na hindi siya babalik sa tamang wisyo. Oo. Mahina niya sabing kinarinig ni Nadine at napabuntong hininga. Ayaw niya sanang sabihin ang balitang yun, pero wala naman siyang choice kundi ang sabihin ng totoo sa kaibigan. Huminga siya ng malalim at muling pinagpatuloy ang kanyang nakalap na impormasyon. Paano niya nakuha ang mga yon? Dahil sa isang sekreto na walang ibang nakakaalam kung hindi sila lang magpapamilya. 20 years ago, meron nagngangalang Stella Moon ang biglang nawala sa pamilya Moon. Ang pamilya Moon ang siyang pinakang nanganguna sa richest family in the world. Half-half ang pamilya nila at si Mrs. Moon ay sa Pilipinas. Nanggaling kung kaya dito sila madala sa Pilipinas. Mas kilala sila dahil sa kanilang school ng Moon University. Sikat na sikat yun hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa dahil dinarayo talagang school na yon. Pero kalaunan nagkaroon na ng branch sa iba't ibang bansang kanilang paaralan. Pero dito pa rin sa Pilipinas ang pinakang sikat at dinadayo. Matagal na nilang hinahanap ang kanilang anak pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito makita. And it was you, Stella. Ikaw sa Stella Moon. Moon, tila familiar yun kay Stella. Napakunot ang noo niya habang iniisip kung saan nga ba niya narinig ang Moon University na yon. Hanggang maya-maya nagulat siya at napatayo. Moon University? Hindi ba doon nag-aaral ang anak ko? Yes, tama ka Stella. Ang paaralan na yun ay sa inyo. Sa tunay mong pamilya. Napabalik sa Stella mula sa kanyang upuan at napahawak sa gilid na yon. Ang daming pumapasok sa isip niya ngunit nangunguna doon na hindi makapaniwala. Paano nangyari na sa isang iglap ay malalaman siyang anak siya ng pinakang mayaman sa mundo? Isama mo pa na nalaman nga niyang ampon siya at maging ang katotohanan sa lahat ng yon. Sumasakit ang ulo niya sa kanyang mga nalalaman. Tila sasabog na ito sa dami pumapasok sa isipan niya. Stella, alam kong nahihirapan ka ngayon sa mga nalalaman mo. Gusto mo bang pumunta ako dyan? No. Agad na sagot niya kay Nadine na marinig ang sinabi nito. Hindi na rin naman kami magtatagal dito sa Pilipinas. May aayusin lang ako at babalik na kami dyan. Seryoso ka ba, Stella? Paano na si Maximus? Bakit hindi mo tanungin ang boyfriend mo, Nadine? Sigurado ako may alam siya sa mga nangyayari. Sige na, ibababa ko ng tawag. Wait! Ibababa na sana niya yun nang marinig pa ang boses ng kaibigan kaya muli niyang nilapit ang phone sa kanyang tenga. May kailangan ka pang malaman, Stella. Hindi simpleng pamilya lang ang meron kayo dahil katulad ni Maximus ay mga mafia rin kayo. Sa sobrang daming pumapasok sa isip ni Stella dahil sa kanyang mga nalaman ay nagpasya siyang bumaba at uminom ng tea. Ayaw niyang magkape dahil gusto na rin niyang matulog pero bago yun ay magre-refresh muna siya ng kanyang isipan. Ngayong kilala na niya ang tunay na magulang, hindi niya alam kung paano niya kakausapin ang mga ito. Hindi naman pwedeng basta na lang siyang pumunta sa mga ito at i-claim na siyang anak nilang nawawala. Mafia rin ang mga magulang niya at hindi niya alam kung anong klaseng tao ang mga ito.
Paano kung masama pala? Baka siya pang maging dahilan para mapahamak ang anak niya at ayaw niyang mangyari yon. Kaya nga tinext niya si Nadine na kumalap muli ng information tungkol sa pamilya niya. Kung nasa na mga ito ngayon, kilala niya si Nadine, alam niyang bukas na bukas ay may makukuha na tong information. Isa pa sa kanyang iniisip ay bakit yung nagawa ng kanyang mga tumayong magulang. Alam niyang mahal na mahal siya ng mga ito, kaya nga duda siya kung totoo bang dinukot siya. Kung dukutan lang usapan, alam niyang dahil sa pera, dahil mayaman ang kanyang tunay na magulang. Ngunit ang tanong ay bakit inalagaan siya ng mga ito at minahal na parang isang tunay na anak. Base sa nakikita ko, alam mo na ngayon ang totoo. Napalingon si Stella kay Sanya nang magsalita ito at lumitaw ito sa may madilim na parte ng kinalalagyan niya. Naglakad ito papalapit sa kanya at dahil sa liwanag ng buwan na nagmumula sa bukas na bintana nakita niyang magandang mukha nito, nahawig ng kanyang tumayong ina. Hindi niya maiwasan na matuwa habang tinititigan to. Pakaramdam niya ay kasama niyang muli ang ina. Kahit hindi itong tunay niyang inay, sobrang gaan ang loob niya dito. Gusto mo na bang malaman ang side ng magulang ko? Tanong nito habang seryosong nakatingin sa kanya. Mas okay ngayon kasi wala si Johanna. What do you mean? Kunot noon niyang tanong dito na ikinatawa ng bahagya ng babae. Yun ang unang beses na kinakitaan niya ng emosyon ng babae. Simula kasi nang dumating ito sa kanilang bahay ay seryoso lang ito at halatang hindi sanay nang umiti sa harap ng ibang tao. Ikaw ang ina ni Johanna, dapat higit na mas alam mong kakayahan ng anak mo. Sa tingin mo, bakit niya pinaimbestigahan si Perlita? Sa tingin mo, paano siya napalapit kay Maximus nang siya lang mag-isa? Natahimik si Stella dahil doon. Isa pa nga palang alalahanin niya ang anak. Hindi pa niya ito nakakausap ng maayos dahil sunod-sunod ang mga bagay na nalalaman niya. Okay, so what do you want me to know? Tila pagsukong sabi niya dahil may katotohanan ng mga sinasabi nito. Max! Sigaw na sabi ni Jomar at pilit na pinipigilan ng kaibigan sa pagwawala nito sa kanyang bar. Nakatanggap na lang siya ng tawag mula sa kanyang mga tauhan na naroroon daw ito kaya hindi siya nagdalawang isip na pumunta doon. Kaso huli na siya dahil lasing na to. Get off of me! Sigaw ni Maximus sa kanya. Napilit siyang pinipigil dahil ayaw niya talagang magpaawat. Shit Max naman, kung magwawala ka wag dito sa bar ko. Inis na sabi ni Jomar at saktong dumating na si Lance. Bakit ang tagal mo? Baka malugi ng barko. Tigilan mo ko, Jomari. Barya lang yan kumpara sa perang pumapasok sa'yo araw-araw. Napairap lang si Jomari in a man way. Kay Lance dahil sa sinabi nito at sabay nilang pinagtulungang pigilan si Maximus. Nang malaman niya rin na naroon ng kaibigan ay dali-dali niya pinailis sa mga customer kahit pa na Friday. Ang araw na yun at marami ang gustong gumimik. Inaasahan na kasi niyang bagay na yun, lalo na't ilang rin ang makikitang nagpipigil ang araw na kaibigan. Inilabas ang emosyon nito. Mukha lang malakas at walang pakialam si Maximus sa mata ng marami. Ngunit silang dalawa ni Lance ay kilalang kilala nito at alam nila na durug ng kaibigan. I said, get off of me. Panlalaban pa ni Maximus ngunit hindi ito nakagalaw na suntukin siya ni Lance. Agad naman siyang sinalo ni Jomari kaya hindi tuloy ang bumagsak sa sahig. Hoy, mahal ko pang buhay ko. Bahala ka, sagot mo yan bukas kapag natauhan to. Shut up, akong bahala. Seryosong sabi ni Lance na ikinatingin nila pareho sa kaibigan. Pwede ba Max? Pull yourself together. Hindi ba gumawa na tayo ng paraan? Just please hang on. Tila nagpanting ang tenga ni Maximus sa kanyang naririnig at maya-maya tumawa. Hang on? San pa ako kakapit kung iniwan ako na mag-ina ko? Natahimik si Jomari at Lance dahil sa sinabi ni Maximus at ang pagtawawan nito ay nauwi na sa pag-iyak. Shit! Sigaw ni Maximus at kusa ng umalis ang mga kamay nila Jomari at pabagsak na naupo sa couch na malapit sa kanila. Fuck this life! I hate myself! I hate my father! I hate everyone! Why are they so hard to me? What did I do wrong for me to end up like this? Doon na bumuhos ang emosyon ni Maximus na ilang araw na niyang tinatago-tago. Tandang-tanda pa niyang nangyari kanina na umalis ang kanyang mag-ina in front of him. With his own eyes, iniwan siya ng mga to. Pati sila iniwan ako. Hindi maiwasan ng dalawa na maawa kay Maximus. Alam nilang pinagdadaanan nito. Nang araw na pumunta ang ama nito sa kanyang opisina ay saktong araw ng pagbabanta nito na sasaktan niyang mag-ina niya kung hindi siya susunod dito. Noong una hindi sumunod si Maximus at nagawa pa niyang makauwi sa kanilang bahay.
Kaso tulog ng mag-ina niya kaya tahimik lang siyang nahiga sa tabi ng mga ito. Kaso wala pang 2 oras ang tulog niya nang magising siya mula sa tawag ni Lance na nagsasabing ipapabagsak ng ama niya ang kumpanya ni Stella. Alam niyang importante yun sa babaeng mahal niya kaya hindi siya nag2 oras na umalis at ayusin yun. Sakto na dumating muli ang ama niya at still bitbit ang salitang pagpapahirap sa mag-ina niya. At dahil ayaw niyang masaktan ng mga ito'y pumayag siya sa gusto nito. 2 araw niya palang kilala ang babaeng pinagkasundo sa kanya na kung makadikit sa kanya parang linta. Ang paraan na sinasabi sa kanya ni Lance ay hinahanapan nila ng butas. Ang pamilyang yon para hindi matuloy ang kanilang kasal. Alam niyang hindi lang basta mayaman ang mga ito at may tinatagong dumi ngunit nahihirapan silang humanap ng matibay na ebidensya kaya nagtatagal sila. Kasabay nun na yung dapat na pag-arte niya at mapaniwala niyang kanyang mag-ina na iiwan na niyang mga ito. Dahil alam niyang dumidikit ang ama niya kay Stella at Johanna. Nagsakripisyo siya ngunit hindi niya inaasahan na aalis ang mga to. Mukhang napasobrang kanyang pag-arte. Ngunit wala siyang magagawa, tapos na. Iniwan na siya ng mga to. I hate this life! Muling sigaw ni Maximus at muling tumayo at nagwala na kaagad namang kinapigil ng 2 sa kanya. Ano ang gagawin ni Maximus ngayon tuluyan siyang iniwan ng kanyang mag-ina? Ano ang gagawin ni Stella? Unti-unti nang lumilinaw sa kanya ang tunay niyang pagkatao. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.